Inilatag ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian sa naging kapihan sa Senado ang direksyon ng kanyang komite hinggil nga sa gagawin nilang paghawak sa 2026 national budget. Ayon kay Gatchalian, tatawagin namang education budget ang pondo na kanilang isusulong sa susunod na taon. First of all, yung 2026 budget ay ipaprioritize namin ang education. This will be an education budget. Napakinggan rin natin sa Pangulo natin at dun sa speech niya, malaking portion ay nakadedicate sa education. No? So pipilitin namin lumampas ng 4% of our GDP ang education. Right now, nasa mga 3.8, 3.9 tayo. May mga times in the past, umabot na tayo 4% pero bumaba. So this 2026, pipilitin namin maging 4% of GDP. Pero paglilinaw ng senador sa kabila ng planong ito ay hindi ibig sabihin na isasantabi nila ang ibang sektor. Para malabanan ng issue sa transparency, sa ilalim umano ang kanyang komite sa kung tawagin niya ay Golden Age of Transparency. So if you look at the entire process, dalawa lang ina-upload sa website ng DBM at website ng National Government Executive Side. Yung pinakauna, yung National Expenditure Program, at pangalawa, yung GAA na. So, kung ikaw ay publiko, gusto mo i-analyze yung budget, makikita mo lang yung step 1 at yung last step. Pero hindi mo makikita yung step by the step. No? Sabi nga ni Ninya, no? Hindi mo makikita yung step by the step dahil kulang-kulang yung pag-upload ng documents. So, ang i-require namin yun ang DBM to go one step further. Meron silang tinatawag yung Budget Preparation Form 201. Lahat ng mga request ng ehensya, no, binimigay sa DBM, i-request namin ngayon to i-upload rin sa website para malaman ng taong bayan, pati ako na rin, kung ano may rini-request ng mga agencies. Diba? May rini-request sila, hindi naman lahat nabibigyan. So, anong nangyayari, pumupunta sila dito para humingi ng dagdag. So, dapat maintindihan natin na hinihingi nila ng dagdag, parte ito nung kanilang original na request. Suportado naman din daw ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang kung tawagin ay Golden Age of Transparency ni Gatchalian. Can relate with the golden age, especially today. And yung golden age of transparency, talagang yan, we have been calling for it. And as much as we can, if we really are indeed serious in fighting the twin evils of graft and corruption, even yung doubts, di ba? Even yung you wanted to earn the respect and trust of the people, talagang you have to increase transparency and accountability. And the only way to do that is give access to the public. Upang maiwasan naman ang pagka-veto nito sa kamay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., titiyakin naman ng komite ni Gatchalian na susundan nila ang policy pronouncement, partikular na mga gusto nitong bigyang pokus sa budget. Maliban pa nga roon ay hindi raw papayag ang senador na magkaroon ng last-minute insertion na mga programa na hindi naman kasali sa NEP o di kaya naman sa Senate Reading Third Version na katulad ng na nangyari sa AKAP noong nakaraang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.